Buen día a todos. Ahora vamos a comenzar con nuestra lección número 7. Countries, Nationalities, and Languages, or países, nacionalidades y lenguas. Or another term for language is idioma. So this is a level A1 course, absolute beginner for Filipino learners. So dito po sa lesson 7 o leksyon 7, ang ating objetibo or objective, pagkatapos po ng lesson na ito, kayo po ay makakaya nyo ng sabihin at kilalanin ang iba't ibang country at nationalities sa Spanish, sa wikang Kastila. I-apply ang gender rules, lalaki, babae, maskulino, femenino, and plural rules kung singular ba ito or plural. Ang isa rin po sa ating objective ay tandaan na sa Spanish, hindi capitalized ang mga nationality unlike sa English and even sa Filipino. At gumamit ng common endings gaya ng ano, ana, enyo, enya, es, esa, ense, ino, ina. So sa gender rules po muna tayo, mga patakaran sa kasarian ng nationalities. So sa Spanish, dapat mag-match ang gender ng nationality sa gender ng tao. So pag-aaralan po muna natin nationalities, nacionalidades. So ilan sa mga rule sa nationalities, yung una nating rule, kapag ang nationality ay nagtatapos sa O, na pag-aralan natin noong nakaraan, usually kapag nagtatapos sa O ay maskulino, papalitan na lang natin yung O ng letter A o la letra A. So ginagamit ito sa karamihan ng nationalities. Por ejemplo, halimbawa, Filipino, Filipina, para maging babae. Argentino, Argentina. Italiano, Italiana. Peruano, Peruana. Muy fácil, madali lang, di ba? Meron namang mga nationality na nagtatapos sa la letra E or letter E. So usually itong mga nationality na ito na nagtatapos sa letter E, pareho lang yung spelling o yung word para sa lalaki at para sa babae. Por ejemplo, Canadiense. Canadiense. So lalaking Canadian, Canadiense, babaeng Canadian, Canadiense. Costarricense, Costarricense, Costa Rican. Nicaraguense, Nicaraguense. So kung mapapansin niyo, la letra U o yung letter U may diaresis. So it means babanggitin mo or bibigkasin mo yung letter U. Nicaraguense, Nicaraguan. Kapag naman ang nationality nagtatapos sa consonant like L, L, R, S, N, Z, ay magdadagdag lang po ng A para maging babae. For example, Espanyol, Espanyola. So yung Espanyol, ito yung mga nakatira sa Spain. Frances, Francesa, French. Aleman, Alemana. Ano yung Aleman? Sino may idea kung ano yung Aleman? German po. Ayun, German, Aleman, Alemana. Ingles, Inglesa. Portugues, Portuguesa. Fourth rule, kapag nagtatapos sa letter I, la letra E, and U, no, na may accent or tilde sa taas, parehong spelling lang yung male and female. Para maging plural ay lalagyan mo ng ES o ES sa dulo. So for example, yung Moroccan, Maroki, pardon, Maroki dahil may asento no sa letter I. So yung diin ay nasa dulo, Maroki, Marokiyes, Israeli, Israeliyes. Next, Saudi, Saudiyes. Ito yung mga nakatira sa Arabia Saudita or Saudi Arabia. Next, yung mga nagtatapos sa letra A, same for masculine and feminine. For example, Belga, Belga o Belgian. Croata, Croata, Croatian.
Yung mga nagtatapos naman sa ense, same form for both masculine and feminine, plural lang ang nagbabago. Usually lalagyan mo lang ng S sa dulo. For example, Estado Unidense, Estado Unidenses. O, taga saan yung Estado Unidense, hermano Lance? O, taga saan yung USA Estado? po. USA. Bakit hindi ko ginamit yung Amerikano? American din po ata kasi dito. Okay, yon. Kasi yung Amerikano, tatandaan natin, no, sa Pilipinas kasi, pag sabi natin kano o Amerikano, usually tinutukoy natin yung mga taga-US. Pero dito po sa bandang West, pag sinabi mong Amerikano, kasama dyan ang North, ang Central at ang South. So, yung Amerikano, pwedeng taga-South American rin yun. Kaya kung gusto mong maging specific na taga-US, United States of America, dapat ang gagamitin mo ay Estado Unidense. Next, Canadiense, Canadienses. Costarricense, Costarricenses. So, plural rules, mga patakaran sa plural ng nationality. So, may mga nabanggit na ako kanina, ire-refresh lang natin. So, again, kapag nagtatapos sa vowels, A, E, I, O, U, magdadagdag lang ng S, Filipino, Filipinos, Italiana, female, Italian, Italianas, Peruano, Peruanos, Peruana, Peruanas, lalagyan lang ng S, Mexicano, Mexicanos, Mexicana, Mexicanas. Pag nagtatapos sa consonant except zeta, magdadagdag lang ng ES. Espanyol, Espanyoles, Frances, Franceses. Notice Frances, merong tilde sa letter E, pero pag nilagay mo na yung ES, nawawala. Bakit nawawala? Um, Kasi hindi na po sa ang stress, ganun po ba? Kaya nga tinanggal eh. Kasi, kasi 'di ba pag Franceses, saang letra na nagtatapos? 'Di ba meron, Ayun po, meron nose rule. tayong, ayun, yung nose rule. 'Di ba pag nose rule nagtatapos sa N, S, or vowel sa second to the last syllable. So, nonsense na, lagyan mo ng asento yung unang E dahil automatically dun na ang stress kapag nagtapos sa S, 'di ba? Frances, Franceses. Nilagyan natin ng tilde sa E, yung Frances kasi nagtatapos sa S. Pero nung naging plural na siya, Franceses. Okay? Aleman, Alemanes. Ingles, Ingleses. Portugues, Portugueses. So very be cautious, no? Kapag naging plural, usually natatanggal na yung tilde doon sa last vowel dahil nagtatapos na siya sa S. Third, ends in accented vowel plus S, magdadagdag ng ES. Again, Frances, Franceses, Hapones, Haponeses, Ingles, Ingleses. Ends in ense, so lalagay mo lang ng ese sa dulo para maging plural, estadounidense, estadounidenses, costarricense, costarricenses, nicaraguense, nicaraguenses. Pag nagtatapos sa I or U with tilde, magdadagdag ng ES, Marocchi, Marocchies, Saudi, Saudíes, Israeli, Israelíes, Nepali, Nepalíes. So, ito po ilan sa mga famous nationalities. Hindi naman natin mababanggit na lahat. And no se preocupen, don't worry kasi talagang hindi nyo naman memorize lahat yan ngayon. Usually, throughout your study, as you study the Spanish language, maa-assimilate nyo na yan isa-isa. Kumbaga, mas matatandaan nyo siya pag paulit-ulit nyo na siyang ginagamit or nababasa. But for now, be familiarized sa pronunciation. So babagitin ko yung pais, yung bansa, yung masculine singular, feminine singular, yung plural masculine, plural feminine, tsaka kung ano yung wika na ginagamit or idioma principal or yung main or principal language ng bansa. Filipinas, Filipino, Filipina, Filipinos, Filipinas, idioma principal, Filipino o Ingles, o Tagalog. By the way, no, ang official language ng Pilipinas hindi Tagalog. Ang tawag doon ay Filipino. Andiyan naman si Sis Amy to
to testify. Yung Tagalog is a regional language. Kumbaga yung Filipino na official language, based yun sa Tagalog. Pero yung talagang tawag sa official language ng Pilipino ay Filipino. Yung Tagalog, usually sa Spanish language, mas ginagamit yung walang G sa dulo, Tagalo. Kasi nahihirapan silang i-pronounce yung he sa dulo, Tagalog. Medyo hirap sila dun eh. So usually, pagtatanungin niyo yung ibang mga native speaker, they would say Tagalo, walang he. Pero both are correct sa Spanish language. Hapon, país, Hapon, Hapones, Haponesa, Haponeses, Haponesas, Hapones ang idioma principal. Francia, francés, francesa, franceses, francesas, francés. Brasil con la S, no, hindi siya Z, S, brasileño, brasileña, brasileños, brasileñas, portugués. México, mexicano, mexicana, mexicanos, mexicanas, español. By the way, yung word na Espanyol as a language, yung iba prefer nilang mas gamitin yung word na Castellano. Castellano. Baka malito lang kayo. Pero pag narinig nyo yun, it's the same, Spanish language. Kasi yung iba parang tingin nila yung word na Espanyol as a language parang more exclusive sa bansang Spain. So yung iba mas preferred, like dito sa Argentina, they prefer saying hablas Castellano. Hindi nila masyadong ginagamit yung hablas Espanyol. Ayun, para alam nyo lang. Espanyol, Castellano, they both mean the Spanish language. Canada, hindi siya Canada, Canada, nasa da ang tilde. Pag sa Spanish, Canadiense, Canadienses, Canadiense, Canadiense, Canadienses, Canadienses, Inglés, Francés. Estados Unidos, estadounidense, estadounidense, estadounidenses, estadounidenses, Inglés. Argentina, argentino, argentina, argentinos, argentinas, español. Italia, italiano, italiana, italianos, italianas, italiano. Alemania, alemán, alemana, alemanes, alemanas, alemán. España, español, española, españoles, españolas, español. China, chino, china, chinos, chinas, chino o mandarín. Corea del Sur, coreano, coreana, coreanos, coreanas, coreano, con la letra C, hindi K. India, indio, India, indios, indias, hindi, inglés. Rusia, ruso, rusa, rusos, rusas, ruso. Inglaterra, inglés, inglesa, ingleses, inglesas, inglés. Australia, ang pronunciation nito ay au, hindi o. Australia, australiano, australiana, australianos, australianas, inglés. Egipto, egipcio, egipcia, egipcios, egipcias, árabe. Grecia, griego, griega, griegos, griegas, griego. Turquía, turco, turca, turcos, turcas, turco. Última página. Sudáfrica, sudafricano, sudafricana, sudafricanos, sudafricanas, inglés, afrikaans. Chile, chileno, chilena, chilenos, chilenas, español. Colombia, hindi siya Columbia, ha? Colombia, double O. Colombiano, colombiana, colombianos, colombianas, español. Perú con tilde en la letra U, peruano, peruana, peruanos, peruanas, español. Venezuela con sonido de S, S sound, hindi siya Z, hindi siya Venezuela. Venezuela, venezolano, venezolana, venezolanos, venezolanas, español.
Uruguay, Uruguayo, Uruguaya, Uruguayos, Uruguayas, Espanyol. Paraguay, Paraguayo, Paraguaya, Paraguayos, Paraguayas, Espanyol, at meron pang ibang idioma sa Paraguay, Guarani. Bolivia, Boliviano, Boliviana, Bolivianos, Bolivianas, español y también en Bolivia se hablan quechua y aymara. So may three languages sa Bolivia. Arabia Saudita, Saudíes, Árabe. Indonesia, Indonesio, Indonesia, Indonesios, Indonesias, Indonesio. So para sa ibang mga bansa, search nyo na lang. Madali na naman yan. I-Google, madali na yan. I-chat GPT. Okay? So again, sa nationalities, ito po sa mga magsusulat. O, 'di ba? Kasi in the near future, in el futuro cercano, ay kayo po ay magsusulat na rin. So yung nationalities sa Spanish hindi capitalized. Usually sa English and maybe sa Filipino, sanay tayo na capitalize yung first letter ng nationality. Pero sa wikang Espanyol, laging small letter. Okay? So, no se escriben con mayúscula. Por ejemplo, yo soy Filipino con la letra F minúscula. Hindi siya mayúscula. Minúscula, small letter. Okay? Incorrect yung yo soy Filipino con capital F. So for example, soy Filipino, ella es japonesa, somos franceses, él es estadounidense, son brasileños. Okay, paano ba tatanungin kung taga saan ka? O anong nationality mo? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? Formal. Ito yung formal, no? Taga saan po kayo? Where are you from? If you want to ask taga saan ka pero informal or familiar, ¿de dónde eres? O, pakibasa nga, hermano Elmer. ¿De dónde es usted? Hmm? ¿De dónde eres? Ayun. So, ¿de dónde es usted? Kapag formal, kapag ang kausap mo ay mas matanda sa'yo o gusto mong magpakita ng respeto or may authority, kapag naman, or may authority ang kausap mo, pero pag kaibigan mo, kaklose mo, mas bata sa'yo or kasing edad mo, de donde eres? Para sagutin yan, you can say, soy, at yung nationality mo. For example, soy Filipino, pag lalaking Pinoy. Kung si Sis Amy ang sasagot, soy Filipina. Or you can also say taga-Pilipinas ako, I am from the Philippines, soy de Filipinas. O hermano Dan, Berdan, ¿de dónde eres? Soy Filipino. Ayun. Okay. Or soy de Filipinas. Muy bien. Any questions po dito sa lesson 7, leksyon 7? Clear naman po, di ba? Hindi nyo naman kailangan i-memorize lahat. Pero again, no, as you study the language, masasanay na kayo dyan. Nagamitin yung magiging familiar na kayo sa mga nationality po sa Spanish.